sa Senado. Sabi ni Cayetano, kasama raw sa pag-pressure sa kanila ang pagsasampa ng kaso. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Tila may halong banta ang mga salita ni Senate President Alan Peter Cayetano laban sa Malacanang. Sa isang Facebook Live, sinabi niyang tinakot umano ang ilan sa majority senators, kabilang na ang pagsasampa ng kaso. Ngayon lang daw kasi nangyari na ang mayorya sa Senado ay hindi sunod-sunuran sa Malacanang. Wala kaming problema na sa korte patunayan kung sila ay guilty o hindi. Ang problema po namin yung gagamitin yung threat na pag lumipat ka dito, wala ka ng kaso. Pag diyan ka, tutuluyan ka namin. Kanina lang, nagpiyansa si Senador Jinggoy Estrada sa Sandigan Bayan para sa kasong graft at may nakaumang pang warrant of arrest para naman sa kasong plunder. Sabi ng ombudsman, sunod daw na sasampahan ng kaso si Senador Joel Villanueva. Habang naharap naman sa reklamong plunder sila Senador Rodante Marcoleta at Cheese Escudero. Nasabi tuloy ni Majority Senator Amy Marcos na political persecution umano ang nangyayari. Sabi naman ni Cayetano, posible raw maglabas ang kanyang mga kasama sa mayorya ng ebidensya ng pananakot sa kanila. In the next few days, option po ng ibang mga senador yon maglabas ng ebidensya sa mga pananakot na ginawa para hindi namin mabuo yung independent na Senado. Hiningan pa namin na reaksyon dito si Pangulong Bongbong Nako, may pananakot daw pong ilalabas. Nako, mayroon daw pong pananakot na ilalabas. Yung mga text message ba yan? Mga mensahe? Mga ebidensya ng pananakot na ilalabas, mga kareaksyon. Parang sumasarap ang takbuhan dyan sa may Senado sa Lunes, Marcos. Pero itinanggi niya ang sinabi ni Senador Marcoleta na nitong mga nagdaang taon. Siyempre, si Bongbong Marcos pa, yan ay sinungaling ng mga sinungaling mambubudol at magnanakaw. Ang Senate presidency raw ni Cayetano ang kauna-unahang walang basbas ng Malacanang. Ang sabi ni Marcos, out of this world ang ganung pahayag. Malacanang doesn't give a rubber stamp to the Senate President. The Senate President is decided by the senators themselves. Is he implying that I somehow choose the Senate President? Ano pa ba? 'Di ba? Una si Subiri na animal. Tapos pangalawa itong si Cheese. Tapos si Tutasen. Ngayon, si Cayetano hindi mo mahawakan sa leg yan dahil yan hindi papayag yan. I think you ask any senator, ask me as a former senator, I will laugh in your face because that's simply not true. Utusan mo yung senador na ito yung buboto mo. parang out of this world yata yung mga usapan ka na. Sa ngayon, 13 senador pa rin ang nasa mayorya at 11 lamang sa minority. Kaya nananatili sa pwesto si Cayetano. Pero umaasa si Senador Panfilo Lacson na bago mag-Lunes, baka naman madagdagan na ang kanilang bilang. Hopefully, dahil meron niyang public clamor, and I'd like to think na siguro hindi naman ako subjective dito na yung public opinion naman medyo nasa side namin I hope so. Dahil Yung public opinion daw nasa side nila. Ulol. Ang nasa side ninyo yung mga bangag. Ang mga nasa side ninyo yung mga bayarang mga vlogger. Hindi ko alam kung sino yung nasa likuran mo yung behind mo. Alfred! Saktan mo ako, Alfred! Kagatin mo yung nipple ko, Alfred! Di ba? Yun ang sinasabi ng aso ko doon sa aso ng kapitbahay. alam mo, hope springs eternal. Na baka sakaling merong ma-enlighten, sabi natin, quote-unquote, sa akin ang galing yun, sakaling matauhan. Sandra Aguinaldo, Nakatutok, Ma-enlighten daw. May-enlighten sila kung pagkikisamahan nila Alfred. Pinky. May-enlighten sila nun. Grabe naman kayo. Illegal daw ang subcommittee. Ito po sinabi ni Tutasen mga ka-reaction. Ang sabi po ni Tutasen, ito. Ang sabi po ni Tutasen dito mga ka-reaction. Para, ang sabi niya, that the creation of a subcommittee to investigate the flood control anomalies is illegal.
is manifestly erroneous. Anong illegal doon? Anong illegal doon? Nagtataka ko, bakit illegal yun? Subcommittee lang naman yun eh. Pwede rin naman tawaging Blue Ribbon Committee hearing yun. Kasi vice chairperson itong si Senador Rodante Marcoleta. Gusto lang makapagtrabaho ng marami yan, ang Blue Ribbon. Hindi lang flood control ang gusto niyang trabahuin. Walang masama doon sa subcommittee. Pero bakit sabi ni Tutasen, illegal daw? Napaghahalata ka, Tutasen, na natatakot ka? Ito po, ano po sabi ni Congressman Ungab? Ang sabi po dito ni Congressman Ungab, mga reaction, para po maintindihan natin abogado rin to eh. Ang sabi po niya, ang totoo, legal ang Blue Ribbon Subcommittee at walang makakapigil sa investigasyon. Ikinakalat ngayon ni Senator Tito Soto na hindi legal di umano ang subcommittee ng Blue Ribbon Committee na mag-iimbestiga sa flood control scam dahil hindi raw ito nilikha sa plenaryo. Naku po. Excuse me po. Hindi raw po nilikha sa plenaryo kaya sinasabi po na illegal daw. Naku po. Mali siya. At ang nagpapatunay nito ay ang mismong Rules of the Senate na sinumpaan nilang sundin. Basahin natin ng malinaw ang Section 18, Rule 10 ng Rules of the Senate. Kaya nga mga kareaksyon, napakahirap po makipagdebate. Unang-una, alimbawa, hindi ka abogado. Napakahirap makipagdebate ng hindi abogado sa isang abogado. Ngayon naman, kung ikaw ay nag-aabugaduan ka lang, trying hard lawyer, nagpapanggap kang marunong ka sa batas, katulad ni Tutasen, talagang mahihirapan ng abogado makipagtalastasan sa iyo. Ano pong sabi dito? Basahin natin ang malinaw ang Section 18, Rule number 10 ng Rules of the Senate. The membership of the permanent committees, including the respective chairperson, shall be chosen by the Senate. The chairperson of each committee may create such subcommittees as may be deemed necessary. O di ba kung kinakailangan, gumawa kayo ng subcommittee para mas marami pong matrabaho ang lahat ng committee. Ano po sabi dito? The chairperson of each committee may create such subcommittees as may be deemed necessary. Dalawang magkahiwalay na bagay ito. Ang plenaryo ang pumipili ng chairman at miyembro ng committee. At yon ay tapos na noong May 25, 2026 nang ihalal ang Blue Ribbon Leadership. Pagkatapos noon, ang chairman na ang may kapangyarihang lumikha ng subcommittee. Hindi na kailangan bumalik sa plenaryo. Yan ang nakasulat. Walang hinihinging pangalawang botohan. Naku po, mga ka-reaction, yan sinasabi natin eh. Katulad nung nakaraan, doon po sa diskusyon patungkol po dito sa kung po pwedeng mag-attend si Bato de la Rosa through internet, through Skype. Dahil hindi po nila kinakaya ang mga apat na abogado sa majority na makipag-debate patungkol po sa ninanais ni Senador Rodante Marcoleta na makaparticipate ang mga wala sa plenaryo, ang wala sa Senate building, makapag-participate sila. Halimbawa, nanganak ng binyag itong si Tutasen doon sa aso ko. Di ba? Hindi pwede siyang session through internet. Pero mga ka-reaction, inalmaan nila yon kasi hindi nga sila mga abogado. Meron silang isang kasama, nag-iisang abogado na kasama nila na si Kiko. Kaya lang si Kiko, pag hindi mo pinakain na saging yan, ay walang alam yan. Oo, napablanko yan. Oo, may papalabas ako mamaya sa inyo yung pinagmumura siya ni Erich Sylvester Inayupak Tulfo. Ito tuloy po natin mga ka-reaction. Ano po sabi dito? The chairperson of each committee may create subcommittees as may be deemed. O di ba? So sabi po dito ni Congressman Isidro Ungab, hindi na kailangan bumalik sa plenaryo. Yan ang nakasulat. Walang inihinging pangalawang botohan. At hindi lang iisang patakaran ang sumasalungat
kay Soto ang Section 20 ng Senate Rules of Procedure governing inquiries in aid of legislation ay may tahasang pa. The chairman of committee may create subcommittees as may be deemed necessary for the purpose of performing any and all acts which the committee as a whole is authorized to do and perform. Ibig sabihin, ang subcommittee ay may kapangyarihang magsagawa ng pagdinig, magpatawag ng testigo at mag-issue ng subpoena. Lahat ng kanyang gawin ng buong committee, iisa lang ang hindi nito magagawa ng mag-isa, ang mag-contempt. Kaya't ang argumento ni Soto na hindi makakapagpatuloy ang investigasyon ay walang batayan. Sinasabi mismo ng patakaran na pwede itong magpatuloy. So, ibig sabihin mga ka-reaction, ang hindi lang magagawa ng subcommittee ay mag-contempt. So, hindi po sila pwedeng mag-contempt. Di po ba? Kaya dito, at kung gusto man niyang questionin ang at kung gusto mang sabi po dito mga ka-reaction, ayan oh, at kung gusto man questionin, ayan, at kung gusto mang questionin ang jurisdiction, may sagot din ang rules. Sa ilalim ng Section 3 jurisdictional challenge, ang committee mismo ang magdedesisyon sa anumang pagtutol at shall overrule such objection and proceed with the investigation. Hindi pwedeng gamitin ang teknikalidad para patigilin ang investigasyon. Sinasabi pa nga ng patakaran, the filing or pendency of any prosecution shall not stop or abate any inquiry. Itinatag ang lahat ng ito sa ilalim ng Article 6, Section 21 ng Constitution na nagbibigay sa Senado ng kapangyarihang mag-imbestiga in aid of legislation. Pinagtibay ito ng Korte Suprema mula pa noong Arnold versus Nazareno hanggat sa Neri versus Senate. Mga kababayan, ang katotohanan ay simple. Legal ang subcommittee, otorisado itong magpatuloy at walang teknikalidad na makakapagtakip sa katotohanan dapat lumabas. Ang Pilipinong taong bayan ang nawawalan sa bilyong piso ng flood control scam. Karapatan nilang malaman ang buong katotohanan. At walang sino man, gaano man kataas ang posisyon, ang dapat makapagsara ng pintuan ng pananagutan. Kaya't ito ang tanong na hindi